Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong inuugnay ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga Philippine Foreign Service Post. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Pansamantala po muna ang hahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang makakasama niyo po sa 30 minuto ng diskusyon patungkol sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa, maging sa kalagayan din ng ating mga OFW, mga overseas Filipino workers, at yung mga permanenteng residente na mga Pilipino sa ibang bansa. Gusto muna nating batiin ang ating technical staff at bahagi ng Team BMSP. Kasama natin sina Sir Milo Jonella, Ma'am Susan Aison, Hiro Lucero at Justin Osias. At para sa edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay atin pong itatampok ang bansang Poland. Ayan, nasa Europa pa rin tayo. Sa ating mga tagapakinig dyan. Kaya doon sa mga nakikinig pala sa atin ngayon, para masubaybayan nyo po kami ng live, ay puntahan nyo lamang po ang aming Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Para mapanood nyo ng live itong Babangon sa makabayang serbisyo publiko, maging yung iba pang mga programa sa ating himpilan. At syempre, bukod sa ating Facebook page, magkakaroon tayo ng replays sa ating official YouTube channel. I-search nyo lamang po, Radyo Pilipinas World Service. Samantala, hindi nyo lamang po kami napapakinggan at nasusubaybayan sa pamagitan ng ating mga social media page at channel dahil meron din po tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app na madadownload nyo po sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman para naman po sa mga iPhone user. Pagpasok nyo po sa mismong app ay puntahan nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service at live nyo na pong mapapakinggan ang ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Tulad ng ating nabanggit kanina ay itatampok natin para sa araw na ito ang bansang Poland at kasama na natin via Zoom mula sa Philippine Embassy in Warsaw, Poland, sina Consul General Conrado B. Demdem Jr. at Consul Jeronimo C. Suligin Jr. Ayan. Unahin na natin na pabatiin si Conjen Demdem. Conjen, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Magandang hapon sa inyo Miss Stephanie. At magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Pilipinas. At good day sa lahat ng Pilipinong umaantabay sa iyong programa sa buong mundo. Kami nagagalak na maimbita sa iyong programa dyan upang ipaliwanag ang mga maraming bagay tungkol dito sa Poland at ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Poland. Kasama ko pala si Consul Jerry nga, at kami ay we're speaking on behalf of Ambassador Designate Alan L. Deniega na kararating lang last month, no? So kami ay naatasan para maging representante at dumalo dito sa iyong programa ngayong araw.
At syempre, nabanggit nyo na rin po si Consul Jerry. Consul Jerry, inyo muna pong pagbati para sa ating mga taga-subaybay. Okay, good morning, Stephanie. No? Diyan dobre mula dito sa Poland. Para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, magandang hapon po. At para sa lahat naman na nakikinig, magandang araw po. Ayan, dakuin na natin yung unang katanungan para sa inyo. Siguro unahin ko muna si Conjen. Conjen, paano po nyo mailalarawan ang relasyon ng ating bansang Pilipinas sa host country, which in this case, Poland? Yes, Stephanie, ang ugnayan ng Pilipinas at ng Poland ay matagal na, no? Ito ay more than 50 years na. In fact, to be specific, 55 years na, no? We started our relations in September 1973. So I think it's 55 years na. So ang ating relations naman with Poland is buhay na buhay, no? It's very dynamic, lalo na ngayong mga huling taon na talagang binubuhay natin ng husto ang ating relasyon with Poland. Marami tayong mga ugnayang sa kanila, aspeto, kabilang na dito ang political, economic, cultural, meron rin scientific, at saka defense, importante yan, at kung ano-ano pa, tourism, yan, kasama dyan. Ngayon, ang ugnayan natin, ang pundasyon yan ay yung tinatawag nating political relations, cooperation. Ito yung tinatawag nating political consultations. Dito nagsisimula ang lahat niyan. Dito na pag-uusapan kung ano-anong mga aspeto ng ating relasyon ang dapat nating payabungin. So, yun nga, very dynamic and active ang ating relations with Poland. Tayo naman dito ay magandang relasyon natin with Poland. Dahil isa na rin dito ang sa kadahilan ng Catholic country ang Poland at parehong ang bansa natin ay naniniwala sa mga values ng demokrasya. Kaya may mga pagkakahalintulad dito sa Poland kaya maayos ang ating relationship with them. Nabanggit nyo kanina yung mga sektor kung saan nakafocus yung relationship between the Philippines and Poland. Siguro medyo i-expound lang po natin, unahin natin ang economic. Kumusta po yung relasyong pang-ekonomiya ng Poland at ng Pilipinas? Yeah. Sa ngayon, ang ating bilateral trade natin, sa pagkakaalala ko, last year ay umabot ng higit kumulang $350 million, no? Ang ating bilateral trade with them. Siyempre, ito naman ay hindi pa gaanong kataas, no? Pero ang tayo ay nakikipag kalakal pa rin sa kanila at in fact, ang Poland ang panglimang trading partner, largest trading partner natin dito sa EU, European Union. Pero gusto pa natin palawigin itong trade na to, kaya nga tinitingnan natin ng iba pang mga aspeto ng ating kalakal trade with them. Like we are considering strengthening our exports to Poland, tulad ng mga agriculture products natin at saka yung ating electronics, no? Dahil diyan tayo malakas, lalo na sa ICs, yung integrated circuits. Ganoon rin naman sa kanila. Marami rin silang ipinapadala sa atin, binebenta, exports, gano'n rin, mga dairy products. At saka, sasabihin ko na dito, may mga kinukuha rin kasi tayo sa kanila na mga bagay pang militar, no? Hindi ko na lang i-specify kung ano yun. Pero umaangkat rin tayo sa kanila ng mga bagay na gamit pang militar. Ito, nakakadagdag ito sa ating trade with Poland. Tapos meron rin naman tayong mga investments dito sa Poland, no? Mga Philippine investments. Kasama na dito yung Baltic Container Company, no? O terminal na pagmamayari ni Mr. Razon. Meron yan nandito sa Gdansk sa Poland.
Tapos meron rin tayong investments dito sa real estate. Isang company sa Pilipinas na may investments dito sa Poland, real estate naman. Ganun rin naman sa Poland. Meron rin silang investments dito diyan sa Pilipinas, tulad nung may mga yung production ng aluminum, can aluminum. Meron rin silang IT company diyan sa Pilipinas at kung ano pa. So ibig sabihin yan, pareho may mutual tayo, investments sa dalawang bansa. Pero gusto nating palaguin tong mga to. Kaya nga yan ang aming pinagsisikapan dito sa Poland. Isang paraan para mapalago natin tong natin, bilateral trade at investments. Nagtatag tayo ng isang honorary consul sa isang parte sa Poland kung saan malaki ang potensyal sa trade dito sa tinatawag nilang Szczecin. Kasi ang Szczecin ay isang port city. So pag sinabi mo port city, syempre ang kalakal diyan brisk, talagang diyan aktibo. So yan, meron tayong itinalagang honorary consul diyan para tulungan tayo na lumago ang ating kalakal with Poland, Marami tayong marami tayong nami-meet ng mga Polish companies diyan sa area yan. So sa future, we also want to establish more honorary consulates sa Poland para to strengthen our bilateral economic relations with this country. Yeah. At bukod sa trade, nabanggit nyo kanina yung cultural, paano po ba natin kumbaga naipalalaganap ang kulturang Pilipino diyan po sa Poland? Maraming sa pamamagitan una-una we get in touch with their cultural office here, and then of course we develop yung cultural program natin with Poland, and then we bring people like last time may bayanihan tayo dito pumunta, dance troupe na bumisita dito to showcase our folk dances and of course in general culture. Nagdala rin tayo dito ng nakaraan isang boat loot yata ang tawag doon, para ipakita natin ito yung isang uri ng bangka na ginamit nung unang panahon, yung mga ating ancestors, Dinala rin natin dito, in-exhibit natin. In fact, iniwan na natin to sa museum. Nandito na sa Poland para ipakita natin kung anong klaseng kultura ang meron ng Pilipinas, rich culture ng Pilipinas, at kasama na dito yung siyempre yung tourism. Para ipakita natin yung ganda ng Pilipinas, sumasali tayo sa mga tourism fairs, nakadalawang sali na tayo as far as I can remember. Dito aktibo tayong sumasali, and in fact this coming end of this year sasali na naman tayo sa tourism fair, katulong natin dito ang tourism office, sa pag-promote ng ating tourism. So in general yung ating culture and people to people exchange ay talagang pinagsisikapan nating i-promote dito sa Poland. Mapunta naman po ako dito sa jurisdiction po ng ating embahada diyan sa Poland. Meron pa po bang ibang mga bansa na sakop po ng jurisdiction po ng ating embahada sa Poland, o meron po bang mga konsulada pa po, bukod sa nabanggit niyo po na nagtalaga na nga po ng honorary consulate diyan sa Poland? Opo, meron na tayong iba pang mga bansang kino-cover dito sa area to bukod sa Poland, ito ay yung Ukraine at Lithuania. Bago yan, kasama pa dati ang Estonia at Latvia. Pero inilipat na natin ng jurisdiction sa mga ito, sa mga ibang embahada natin dito sa region na to, sa Europe. Pero ngayon, ang hawak natin ay Poland, Ukraine at Lithuania. Tapos, maliban doon sa honorary consulate nga, dyan sa Szczecin, pinag-aaralan ng embassy kung saan pa pwedeng magbukas, lalo na yung mga strategic areas kung saan may mga Filipinos, Kasi
may mga lugar dito, yung medyo malalayo, na mas madali sanang magabayan o mabigyan ng tulong kung meron tayong presence doon. Ang presence na sinasabi ko, yung mga honorary consulates. So, may mga tinitingnan tayo kasi ang Stettin nasa norte. Ngayon, tinitingnan natin kung meron tayong mailalagay sa timog ng Poland para mas maging accessible ang ating Philippine government dito sa Poland. Maidagdag ko lang siguro kung dyan. Since sinanong ni Steph kanina, meron din tayo ang Consulate General sa Vilnius, no? Ito yung capital ng Lithuania. At hanggang sa ngayon, kahit na may gulong nangyayari sa Ukraine, yung ating Consulate General sa Kyiv ay operational pa rin. So, yung mga kababayan natin na nasa Lithuania at saka nasa Ukraine, mayroon pa ring presence yung ating embahada doon sa pamamagitan ng ating mga Consulates General. Salamat, no, Consul, no, doon sa pagkaragdagang yon. So, basically yun, Ms. Steph, no. So, ang aming presence talaga is laganap naman dito sa areang kino-cover namin. So, para masiguro namin na lahat ng pwedeng tulong at lahat ng aspects, dimensions ng ating relations with these countries are strengthened, no, and improved through these offices, no, mga honorary consulates, honorary consulate general. And speaking of that, kasi nabanggit nyo nga po, no, siguro gagawin na ako kay Consul Jerry kasi gusto ko naman pong itanong, tatlo po, no, kumbaga yung sakop na bansa under the jurisdiction po ng embassy dyan sa Poland. Ilan po, no, siguro isa-isahin po natin. Ilan po ba yung mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan na po sa Poland muna? Okay. Sa Poland, Steph, base sa official na datos na nakuha natin sa gobyerno ng Poland, tinataya na mayroong mahigit 8,000 o 8,000 plus na mga Pilipino yung may TRC na tinatawag o may resident cards or temporary resident cards. Pero bukod dyan sa mahigit na 8,000 na yan, tinataya rin natin na mayroon pang mga 5,000 mahigit na mga Pilipino na kasalukuyang nag-a-apply or nakapending mga applications ng kanilang TRC. So sa kabuuan, tinataya natin na mayroon tayo mahigit 13,000 na Pilipinong nagtatrabaho ngayon dito sa Poland. Sa Lithuania naman, base sa official na datos na rin na nakuha natin sa kanilang pamahalaan, mayroong mga 1,700 o 1,700 plus na Pilipinos na nasa Lithuania. Sa Ukraine, bagamat may gulo doon, meron pa rin mga Pilipino na nandun, mga asawa ng mga Ukrainian, mga kababayan natin, majority sa kanila. So umaabot sila ng mga 25 na kasalukuyang nandun. So 25 po, no? 25 lang ang nasa Ukraine. Tama po, Consul? Yan na lang yung namomonitor natin regularly ng mga Pilipino at may contact naman tayo sa kanila. Alam natin specifically kung nasaan sila. At sila yung regular na minimit din natin minimit natin online or sa mga text para completely namomonitor natin kung ano yung nangyayari sa kanila dahil nga may kaguluhan na nagaganap sa Ukraine. Linawin lang po natin, no, kumbaga mas marami po yung talagang mga residente within those countries kesa dun sa mga OFW. No, ibig kong sabihin na mayroong temporary residence card, ibig sabihin ito yung mga OFWs natin talaga. Ito yung mga nagtatrabaho. So yung halos lahat o mahigit 90% ng mga Pilipinong nandito sa Poland, halimbawa, ay mga temporary resident card holders or mga workers. Mas marami yung yung mga OFW. And speaking of that po, Consul, saan-saan po bang mga fields na mamayagpag ang ating mga kababayan dyan po sa tatlong bansa na sakop po ng ating embahada sa Poland? Magandang tanong yan, Steph. No? Dito sa Poland, very in demand yung mga Filipino workers, lalo na yung mga nagtatrabaho halimbawa o yung may mga skills na may kinalaman sa pagwi-welding, pipe fitting, mga pipe fitters, no, mga electricians, at yung mga may kinalaman halimbawa sa shipbuilding. Kasi halimbawa, nabanggit nga kanina ni Conjen na sa Szczecin, merong port dyan, no, yung Port of Szczecin, kung saan bumisita lamang ang ating ambassador designate noong nakaraang weekend. At sa kanyang pagbisita,
may nakasalubong pa nga siya na, or may mga na-meet siya ng mga Filipino workers, ng mga shipbuilders. So, magandang ano ito, at maganda rin yung mga comment o yung kanilang yung appreciation sa mga skilled workers natin sa mga ganitong sektor, no. Bukod pa dito yung sektor halimbawa ng manufacturing, o yung isa pang pinakamalaking proyekto halimbawa dito sa Poland ay yung Orlen expansion project, no. Yung Orlen, ito yung kanilang petroleum company na National Petroleum Company ng Poland, kung saan mahigit 1,200 Pilipino ang kasalukuyang nandun at nagtatrabaho para dun sa expansion ng national project na yon. So ang mga skills nila dito, ito nga yung pag-welding, yung mga pipe fitting, metal bending, or mga metal works na may kinalaman. Sa Lithuania naman, medyo mataas yung presence ng mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa IT sector, sa mga information technology sector, sa banking, mga online infrastructures. Kasi halimbawa yung Teltonika na corporation na ginamit ng ating nakaraang election, may mga Pilipinong nagtatrabaho doon. So yung mga professional natin sa Lithuania, yun naman ang kanilang ambag doon sa pagtatrabaho nila sa bansang. Eto naman po, siguro balik ako ulit kay Conjen. Kumusta naman po ang imahe ng ating mga kababayan, no? Ano po ba yung image ng mga Pilipino o kaya yung mga impression po ng mga taga Poland, taga Lithuania, no? Sa ating mga kababayan, particular sa kanilang work ethics? Thank you for the question, no, Stephanie. Buti na itanong mo yan. So dito sa Poland, no, generally ang impression nila sa Pilipino ay positibo. Masisipag, mabait, madaling makisama, madaling pakitunguhan. They can express themselves, no, because of course, although Poland doesn't really speak English that fluently, no, pero still dahil English naman talaga ang ating language, international language, talagang gumagamit dito ng English, madaling maka-communicate dito mga Pilipino dahil magaling rin tayong mag-English, tapos masipag. So in general, ang impression dito sa Poland is very positive. Mamaya siguro matatalaki ni Consul Jerry na karamihan ng mga Pilipino dito satisfied naman sila sa kanilang stay dito dahil nga maganda pakitungo sa kanila ng host country, yung Poland. Ngayon sa Lithuania, ganun rin, no? Very in demand dito ang mga Pilipinos do sa Lithuania. In fact, yung kanilang isang government office doon, I think it's the immigration office or related to that, sinabi mismo officially na the government prefers Filipinos to other nationalities, no? Sinabi to last year. At saka nailathala tong ganong statement dahil nga doon sa mga positive qualities ng mga Pilipinos, kaya magiging at in demand na ngayon ang mga Pilipino sa Lithuania. Ngayon, dati kasi sa Ukraine, no, marami kasing Pilipinos dati dyan, umabot pa nga ng higit 300 bago magkaroon nitong gera o kaguluhan noong 2022. Ngayon, bumaba na nga sa 25. So, yung sa Ukraine, ngayon mga nakapangasawa kasi ng mga karamihan Ukrainians, no. So malamang ganoon rin, positive rin ang impression pa rin ng mga Ukrainians sa mga Pilipino. In fact, nung pumunta diyan sa Pilipinas si President Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nasabi niya kay Pangulong BBM na kailangan nila ng mga medical workers from the Philippines, especially kung nagkaroon na sila ng yung post-conflict reconstruction and rehabilitation, kasi dahil nga pagka umayos na ang sitwasyon diyan, maraming mga tao diyan, no, mapasundalo, mapasibilyan na traumatized at nangangailangan ng tulong medical at saka yung psychological. So ayan ang mga kailangan ng Ukraine, at nasabi ng presidente nga ng Ukraine last year na mga Filipinos ang kailangan nila dahil alam nila na ang mga medical workers natin mahuhusay. At dito naman, mabalik ako ulit kay Consul Jerry kasi
kung hindi po ako nagkakamali ay kayo po yung in charge po no dun sa ATN, dun sa Assistance to Nationals. Tama po, Consul? Yes po. Opo. Ayun. So, gusto lang po namin malaman, meron po ba kayong datos kung meron man po no na illegal Filipino workers diyan po sa Poland? Step, hindi natin masabing illegal na nagtatrabaho yung mga Pilipino, no? Kasi tulad ng nabanggit ko kanina, nasa record mismo rin ng gobyerno ng Poland na meron tayong mahigit 5,000 Pilipino na nag-apply ng TRC. At yung ibang mga applications na ito ay pending or hindi pa na-actionan. Pero bagamat wala pa silang hawak na temporary residence card, nakapagsumiti naman sila ng application nila. So para sa akin, sa tingin ko, kung meron mga Pilipino na wala pang TRC, hindi man nila hawak yun, pero nakapag-submit sila o nakapag-apply na, siguro mababa ang numero ng mga Pilipino na illegal na nagtatrabaho. Kasi nga, mas mainam para sa kanila na mag-apply ka agad ng TRC pagdating nila dito, or kasama naman yun sa SOP na ina-apply ka agad either nila o ng kanilang kumpanya na may hawak sa kanila pagdating nila dito sa Poland. Napipending man ito ng medyo matagal, minsan inaabot ng 6 hanggang 8 buwan, no? Yung pending na application. Pero hindi lang ito para sa mga Pilipino, kundi lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Poland, ng mga foreigners, ganun din ang karanasan. So, nakapending, pero ang mahalaga is na-i-file at na-isumite. Ito naman po, Consul, ano-ano po naman yung mga karaniwang problema na na-encounter po, no? Hindi lamang ng mga OFW, kundi pati na rin po ng mga permanenteng residente na po dyan sa Poland, o hindi lamang sa Poland, maging sa Lithuania saka sa Ukraine, habang yun nga po, sila po ay nagtatrabaho o naninirahan sa kanilang mga host country. Alam mo, Steph, sa Ukraine, wala na tayo masyadong naririnig na problema ng mga Pilipino na nandun, no? Maliban, of course, yun sa security situation na nangyayari doon. Pero as far as issues tungkol sa kanilang pagtatrabaho, wala naman tayong naririnig. Kasi nga, tulad ng nabanggit kanina ni Conjen, no? Ito yung marami sa kanila mga asawa ng mga Ukrainian nationals. So halos lahat sa kanila nasa bahay. Sa Lithuania naman, wala rin tayong masyadong naririnig na problema or usapin tungkol sa kanilang pagtatrabaho. May pangilan-ngilan tayong halimbawang sinolve lately. Ito yung mga Pilipino na nagkasakit, no? Or na-ospital habang nakadeploy or nagtatrabaho. So maayos naman natin na-solve. Minsan may ilang issue halimbawa na medyo na-delay yung kanilang sweldo, pero mabilis naman itong nare-resolve. So dito sa Poland, yun din ang kalimitang problema o suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino natin. Minsan kasi nagkakaroon ng, hindi natin masasabi na wala, pero meron din contract substitution na nangyayari. Malawakan kasi dito sa Poland yung tinatawag na contract of mandate. Ibig sabihin nito, pag ang contract of mandate kasi, walang na-establish na employer-employee relationship. So, kalimitan, yung mga Pilipino natin is pumipirma ng kontrata nang medyo hindi nila naiintindihan kung ano exactly yung kahulugan ng kanilang pinipirmahan. So, doon umiikot yung problema nila, halimbawa, doon sa contract of mandate. Na sinususugan naman ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ng ating embahada, na pinupursige natin na ma-resolve no, yung issue ng contract of mandate. Pero as far as Poland is concerned nga, ang kanilang mga agencies halimbawa, ang preference pa rin ay nandoon sa pagkakaroon ng contract of mandate. Kaya mukhang hindi pa mawawala yung issue ng contract of mandate na yan. Kung dyan, may gusto kong itagdag dun sa bagay na yan? Essentially, okay na. Nasabi na ni Consul yung dapat na sabihin. Ito naman po kasi nakita namin dito sa page ng Department of Migrant Workers o DMW, yung kumbaga ay itong DMW natin dito sa Pilipinas ay kumbaga pinalakas yung ties with the IOM o International Organization for Migration dyan sa Poland. Ano po ba yung kumbaga makikihingi lang po kami ng background dito. Ano po ba yung naging mga kaganapan at paano po ito makakatulong sa mga Pilipino dyan sa Poland? Okay. Yung IOM, talagang ang ating relationship with them, no? Hindi lang may IOM Poland, meron ring IOM Lithuania, no?
Napaka lakas ng ating ugnayan dito sa International Organization for Migration dahil sila ang tumutulong sa atin para ma-address ang mga maraming concerns ng mga Filipinos dito sa Poland at Lithuania. Sa mga events na nadaluhan po so far at aking nasaksihan, ang IOM nagbibigay sila ng presentation, lecture. Each time na meron tayong Filipino community event, inaanyayahan natin sila, no. We invite them to give seminars, lectures, no. Regarding almost anything under the sun, no. Tinatanong ng mga kababayan natin, especially regarding sa kanilang status and stay dito sa Poland, tapos sinasagot nila kasi nga silang mas nakakaalam kung ano ang mga pulisiya dito, yung mga nuances ng batas, no. So ine-explain nila in our presence, in coordination with the embassy, of course, no. So ganoon rin ang ginagawa nila sa Poland at maayos naman nilang nasasagot ang mga katanungan na address. In fact, nung nakaraan lang linggo, minute namin ni Consul Jerry, yung pinaka-head ng IOM dito sa Poland, yung Chief of Mission, si Livia, no? Si Livia. At yun nga, marami kami napag-usapan tungkol dito sa Poland, no? Yung estado ng mga Pilipino, kung paano tayo we can establish some joint projects with them, and nabigyan rin kami ng mga information regarding kasi ngayon may mga kaguluhan nga sa malapit dito sa Poland at hindi natin isinasantabi yung posibilidad na mag-spill over yung gulo dito sa Poland at syempre maraming Pilipino dito sa Poland. Kung magkagulo, wag naman sana, pero kung magkagulo, pinag-usapan namin yan with the representatives dito sa IOM kung paano ang gagawin, paano makakatulong sila sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan. Nag-identify ng mga shelters, ganyan, yung kung saan pwedeng lumikas sa mga Pilipino at napag-usapan nga yung paraan ng paglikas at kung ano-ano pa. So ganung mga klase ang mga napapag-usapan na namin ngayon dahil nga dito sa kaguluhan dito sa isang bansa sa Ukraine, no. So ganung mga level ang mga pinag-usapan namin steps. So sa madaling sabi, talagang ang ugnayan namin with IOM napaka-lakas, no, at we're always in constant communication and coordination with the IOM, no? And they're very much willing to help us, no. Kung ano man ang aming request na nabibigay naman nila at we are in constant communication with them. Matanong ko lang din po, Conjen and Consul, kung meron na po bang MWO dyan sa Poland or meron po na MWO sa ibang bansa na sumasakop po sa Poland, meron po bang ganun? Singit ko sana kanina yung step, no? Kasi yung pagpunta na Yusek Felicitas by ng DMW last week ay bahagi nitong pagpupursige natin na makapag-open ng MWO dito sa Poland. Sa kasalukuyan, ang nag-handle ng Poland at ng Baltic countries ay yung ating MWO na nakabase sa Prague. Ito ay sa pamumuni ng ating labor attaché, Llewellyn Perez. So siya yung sumasakop ng lahat ng concerns na related sa mga OFWs dito sa Poland at saka yung ibang Baltic countries tulad ng Estonia, Latvia, Lithuania, even Ukraine. No? So doon pumapasok, bukod pa yung Czech Republic. So bahagi rin ng pagpunta ng DMW last week nga, yung pag-uusap na kung paano mapapasimulan na mag-open yung MWO dito sa Poland, at ito rin yung binitawan ng ating ambassador designate na isa ito sa talagang tututukan ng ating embahada para makapag-open na sila kaagad-agad. That's good to hear po. So meron tayong kumbaga aabangan na MWO dyan po sa Poland. And speaking of aabangan, ano po ba yung mga activities po, no? Gusto po namin malaman. Ano po yung mga activities na spearheaded po ng ating embahada sa Poland para naman po sa ating Filipino community po dyan?
Okay. Step, banggitin ko na rin, no? Since sabi nga kanina na yung ugnayan natin sa IOM ay talagang special, no? Talagang marami tayong engagement with them. Isa sa proyekto na pinagkakaabalahan natin ngayon is yung information dissemination, kung saan yung mga impormasyon na nasa IOM website ay isinasalin natin sa wikang Filipino. So, yung mga kababayan natin na magtatanong halimbawa sa IOM or makikita, gagamit ng kanilang website, makikita nila doon sa language natin yung mga kasagutan sa kanilang mga tanong. Ang iba pang pagkinagkakaabalahan ng embahada, yung kung mapapansin mo sa Facebook ng embassy, no, ang ating ambassador na bagong dating pa lang is talagang umiikot dito sa Poland. So, sa katunayan, unang-una yung pinuntahan na yung Lithuania, tapos nung nakaraang linggo, galing lang siya sa Szczecin, tapos sa susunod na mga linggo ay pupunta naman siya sa Gdansk. Ito yung bukod lamang sa pagpapakilala, pinopromote din niya, no, yung mga tindahan, yung mga Pinoy stores na meron tayo dito sa Poland. Binibisita niya yan isa-isa para ma-promote. Minimit din niya yung mga Philcom leaders na meron tayo dito sa Poland para higit niyong makilala at saka yun nga, dahil nga sa sitwasyon natin dito, mas maging matatag, no, at maging mas smooth ang relationship between the embassy at yung mga Pilipino na nandito sa Poland, Lithuania at Ukraine. It's good to know po. And meron pa po ba, kumbaga, bago ko po kayo hingan ng inyong final message, meron po bang upcoming activities bukod dun sa mga nabanggit nyo na pag-iikot ni Ambassador, no? Meron pa po bang mga upcoming activities ang ating embahada dyan sa Poland, at least kasi ngayon ay September, no, for the rest of the year 2025? Well, ito hindi related sa OFWs, pero may mga ina-expect kaming mga delegation visits from the Philippines and vice versa. May mga Polish government officials na pupunta rin, no, sa Pilipinas. Pero ito later this year and early next year. So ito mga para yung ating bilateral relations nga, political, defense, economic, talagang mapalakas palalo. So yun, mga official delegation visits, mga exchanges of visits ang magaganap pa. And with yun ang aming for the rest of the year and next year. Yeah. And at with yung mga staff, yung sige mga po, go ahead po. pag-iikot naman ni Amba is related dyan sa ating consular outreach missions, no? Kumbaga nagbibigay tayo ng mga serbisyo dito sa mga kababayan na natin na nasa mga malalayong lugar, malayo dito sa Warsaw. So pinupuntahan natin yun. Para naman sa iba pang activity, halimbawa ngayong December, a-attend ang ating embassy doon sa International Charity Bazaar, kung saan i-showcase natin yung mga produktong Pilipino doon sa mga dadalo naman doon sa International Charity Bazaar na yun. And with that po, bago ko po kayo tuluyang pakawalan dito po sa programa, siguro unahin na po natin si Consul Jerry. Ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Poland, sa Lithuania at sa Ukraine? Okay, maraming salamat, Step, sa pagbibigay sa amin ng opportunity at ng platform ng inyong show para maipabatid pa namin sa mga kababayan natin sa mga lugar na yan na ang embassy po ay nandito at laging nakahandang tumulong kung ano man ang inyong mga kailangang serbisyo mula sa amin. At para po mas sigit namin kayo mapagsilbihan, inaanyayahan namin kayo na mag-register online dun po sa registration ng ating embahada, maging bahagi kayo ng aming database at pwede rin kayong mag-join sa aming Viber channel. Makikita niyo po yan sa aming Facebook page or sa aming website. Maraming salamat po. Conjen, kayo naman po, ano po ang inyong final message? Yeah. Maraming salamat, Steph, sa pagbibigay ng dito sa opportunity ibinigay niyo sa amin upang may paliwanag ang mga ginagawa ng embahada dito sa Poland. Makakaasa po kayo ng embahada dito sa Philippine Embassy dito sa Poland ay gagawin ng lahat para ang ating ugnayan with Poland ay mapalago, palalo, no, sa lahat ng iba't ibang sektor, aspeto.
At tulad nga ng nabanggit na ni Jerry, Consul Jerry, makakaasa rin kayo na ang Philippine Embassy dito sa Poland ay tutulong hanggat sa kanyang makakaya sa mga Pilipino na nandito sa Poland, Lithuania at Ukraine. Maraming salamat po. Maraming salamat din po Conjen, and also to Conjen, also to Consul Jerry for making this interview possible. At syempre marami po kami nga natutunan regarding po sa ating embahada, maging dun sa kalalagayan ng ating mga Pilipino sa Poland, hindi lamang sa Poland, maging sa Lithuania at sa Ukraine. Sa uulitin po, hopefully we could have discussion naman po for a more specific topic. Sa ulitin po, God bless po. Mabuhay po kayo. Mabuhay sa iyo. Salamat po. Thank you. At atin pong nakasama ngayon sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sina Consul General Conrado B. Demdem Jr. at Consul Jeronimo C. Suligin Jr. ng Philippine Embassy in Warsaw, Poland. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Magpapasalamat syempre tayong muli sa ating mga nakasama sa ating technical team. Syempre sa pangunguna po ni Sir Milo Jonella, Ma'am Susan Aison, Hiro Lucero at Justin Osias. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.